attention. Marami tayong mga sorpresa para sa ating mga loyal S-Files audience. Kasama natin ang super sexy, super fashionista na si Alessandra De Rossi. Na nawawala ang kabayo ko. Siyempre kasama rin natin si super fashionista rin na si Terry Honor. Yes! At magpapatalbog ba ang isang Jeremy Marquez? Siyempre hindi. Oo, at nako po, mga kapuso, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito sa S-Files, hindi lang umaapaw ang mga iba't ibang mga issue at intriga, pati mga host. Umaapaw din. At siyempre, umaapaw sa sex appeal. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Parang kulang pa. Kulang pa? Kulang pa. Meron pa? Meron pa dapat. Naku, mukhang marami akong kakompetensya ngayon na sexy. Ang number one dyan si Terry. Fashionable. Yes, Meron pang isa, Paulo. Meron pang isa. Well, Ay, gusto mo i-announce para ano? aba, mga kaibigan, kasama rin po natin ngayong hapon ang napakaganda, napaka-sexy, effortless ha, payat, and very elegant, Miss Lucy Torres. Yeah! Mother Fern! Siyempre, meron tayo, Pia, bulaklak para kay Miss Lucy at bulaklak din para kay... Flowers all around. Thank you. Sa akin. Yung sa'yo mamaya. Mamaya na lang. Ginagawa pa. Mas espesyal yung kay Terry. Lucy, you want to greet our viewers? Thank you for having me here. Kanina pa ako excited, Pia, Paolo, kasi for the first time, makakasama ko kayo live. Malalaman ko yung mga latest sa showbiz. Yes. At ikaw maghahatid sa kanila ng mga iba't ibang mga intriga. Ayan. Kaya ano ba? Kabarkada? Eto na, simulan na natin. Huwag na natin patagalin. Iisa-isahin na natin ang mga maiintrigang kwento. Unang-una, everybody's talking about it. Mark Heras at Jenelyn Mercado. Ano na nga ba ang problema? Yun. Bakit? Bakit napakaugong ng balita na break na raw ang dalawa? Naku, wag po kayong mabibigla kung ang totoong kwento ay manggaling mismo kay Jenelyn. Eto po ang patikim. Mark Heras at Jenelyn Mercado, hiwalay na nga ba? Relasyong away-bati simula umpisa, ngayon ay napapabalitang nauwi na nga raw sa hiwalayan. Kahapon sa Star Talk, bagamat pinabulaanan ni Mark at Jenelyn ang isyong break na sila, hindi nagawang itago ng dalawa na tila meron ngang problemang namamagitan sa kanila. Ganun marami nanggugulo. Ayun, yung mga nanggugulo talaga yung nakakasira eh. Nangyayari po talaga sa relasyon na may mga aksidente, may mga nangyayaring hindi po maganda. Kaya siguro ganun lang po talaga yun. Ano nga ba ang problema sa relasyon ni Mark at Jenelyn? Ano ang sanhi ng hindi nila pagkakaunawaan? Simpleng tampuhan nga lang ba o may mas malalim pang dahilan? Sa gusot na tulad nito, sino ang iyong pakikinggan? Si Mark na pinagbibintangan ng bababae at ngayon ay nanunuyo pa rin ng tuluyan? O si Jenelyn na nasasaktan sa mga intrigang kanilang kinasasangkutan? Ito ang intrigang sumusubok sa tibay ng pagmamahala nila. Tutukan mo dahil baka maranasan nyo rin ito ng taong mahal mo. Yun. Nako po. So yung tanong dyan, totoo nga bang third party ang dahilan? Buti na lang at live kung nakausap mismo si Jenelyn. Yan. Kasi dapat din namin talaga natin. Ito naman, I'm sure, nako po, maraming magugulat. Meron pong isang, matagal na namin inaawitan. Anak po daw siya ni FPJ, or actually, anak siya ni FPJ. Confirm po yan. At ito, maganda dyan. Malalaman natin mamaya kung ano nga ba ang balak niya sa kanyang paglabas dito sa S-Files. Papasok nga ba sa showbiz or mag-aaral lang ba siya? Ano ba ang gusto niya gawin sa buhay niya? Yan ang maganda malalaman natin, kaya panoorin niyo to. Siya'y anak din ng yumaong hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Maganda, matalino, may angking talentong namana niya sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, masisilayan ninyo. Anak ni The King, sa showbiz, sasabak na rin. Siguradong hahanga ka sa kanya pag nakilala mo na siya. Mamaya, live dito sa S-Files. Yan. Okay. Kitang-kita nyo, doon pa lang sa BTR. Kita nyo, maganda siya. Nakakaintriga na. Maganda siya, matalino raw. So why not, no? I-interviewin ko siya para malaman natin kung ano nga ba, what makes her tick. Eto naman medyo delikado. Kung ikaw ang magulang ng isang di umano'y tinangkang molestyahin, ano ang mararamdaman mo? Naging emosyonal ka rin kaya kagaya ni Bernie Finessa?
Let's watch it. Bernie Fineza ng grupong Hagibis, umalma na sa isyong kinakaharap ng anak na si Kirby De Jesus. Isa sa mga taong higit na nasaktan sa pagkakalantad ng di umano'y tangkang pananamantala at pananakit ng kolumnistang si June Lalin sa starstruck Avenger na si Kirby ay ang ama nitong si Bernie. What will be my reaction? I was surprised. He doesn't deserve to be slapped by nobody, by anyone. So I was so hurt. Isang amang labis ang pagdudugo ng puso dahil sa di umano'y sinapit ng anak na halos 8 taon na rin niyang hindi nakikita. It's breaking my heart. I miss him so much. I miss all of them. Gaano nga ba kasakit para sa isang ama na sa gitna ng matinding pagsubok na kinakarap ng anak ay hindi man lamang niya nagawang protektahan ito o mayakap man lang? Bilang isang magulang, ano ang iyong mararamdaman kung ang iyong anak maririnig mong pinagtangkaang abusuhin? Ang madamdaming pagsisiwalat ng saloobin ng tunay na ama ni Kirby na si Bernie Fineza. I'm not stupid, you know, just to let go this thing. No way. Sa kauna-unahang pagkakataon, maririnig ninyo dito lang sa S-Files. Doon sa maiksing narinig natin kay Bernie, kitang-kita na sobra siyang... Affected. Affected. Oo. Naiiyak. Anak Naku, niya yan eh. nakakaloka. Alam mo, umpisa pa lang, ramdam ng uusok ng gusto ang ating showbiz balitaan. Isyong tangkang pagmumulesyo daw kay Kirby De Jesus. Ano nga bang kahinatnan? Kurak, magkatapatawaran kaya o magdedemandahan na lang? Magandang tanong yan. Sagutin natin mamaya Oh, sa pag lumabas na yung isyong yan. Dapat mag-ano tayo, magdiskusyon. Oo. namash. Mainit yan. Okay, so marami tayong mga balita na ihahatid sa ating mga audience. Yes. At dapat walang iwanan! Kayo sa S-Files lamang po! Yeah! Kirby De Jesus, sinaktan daw at tinangkang molestyahin ng kolumnistang si June Lalin. Si Kirby De Jesus, isa sa pinakainabangan at sinubaybayan noon sa Starstruck Batch 2. Dahil na rin sa kapansin-pansin nitong talento at galing sa pag-arte. Baguhan pa lang sa showbiz, pero isang matinding pagsubok agad ang ngayon kinakaharap ng binata. Gumanyan yung, kumbaga ito yung legs ko, gumanon si Tito Jules. Tapos, hindi, parang ginanong ko muna, sinimple. Tapos, nung medyo maano na talaga yung, iba na, di ba halata nung pag iba na yung hawak. So, binigla na akong ganyan. Ginanon niya talaga ako, gamit yung kanang kamay niya. Talagang na-hit yung ganun ko. So, nag-bounce yung ulo ko sa salamin, talagang nahilo ko. Then parang nabingi yung tenga ko, talagang nanghina. Tapos sabi niya, pag ikaw bumaba sa sakyan na to, parehas tayong mamatay, ibubunggo ko to. Reklamo tungkol sa tangkang panghihipo, tahasang pananakot at pananakit sa kanya di umano ang walang takot na isiniwalat ni Kirby laban sa kolumnistang si June Lalin. Mga akusasyong binigyang kasagutan naman kaagad ni June. Ang alam ko, nagkaroon po kami ng away sa loob ng kotse. That's true, nagkaroon po kami ng away. Pero yun lang po. Wala kaming professional na kaugnayan, no? But he's very, very close to me. Sa mainit na insidenteng ito, hindi naman napigilan na magalit ang ina ni Kirby na si Maita De Jesus. Kaya nung tinawagan ako ni Kirby that time, so lumuwas ako that time, nung nakita ko siya, he was crying, nanginginig siya. Paano mo nasabihin hindi ako masaktan at mananahimik ako? Mali yung ginawa niya, mali. Doon ako galit na galit, trust na ibinigay ko sa kanya na sinira niya. Dalawang panig nang narinig, pero hindi pa rito natatapos ang lahat. Sa usaping ito, ang mag-inang Kirby at Maita De Jesus magkasangga sa pagharap sa isang laban. Gaano katatag si Kirby upang malampasan niya ang kontrobersyang ito? At ang ina niyang si Maita, hanggang saan nga ba kayang ipagtanggol ang anak na ngayon sentro ng usap-usapan? May puwang pa ba sa puso na mag-ina ang pagpapatawad? O sa demandahan na nga ba hahantong ang lahat? Naku mga kapuso, na-shock talaga ako nung nabalitaan ko itong nangyari daw kay Kirby De Jesus at kay June Lalin. Imagine, alleged sexual harassment at physical abuse. Kung kayo ang magulang ni Kirby, anong mararamdaman nyo? At kung kaibigan nyo naman si June, ano naman kaya ang maipapayo mo sa kanya? Naku mga kapuso pag-isip-isipan nyo yan habang maya-maya, ipapakita namin sa iyo ang mga sentimiento ng daddy ni Kirby De Jesus. Samantala, excited na ba kayo sa latest offering ng GMA? Eto po antabayanan nyo po yan. Exciting din!
Telefantasyang Sugo, babago sa kasaysayan ng telebisyon. Tunghayan ang pinakabagong telefantasya ng GMA7 kung saan itatampok ay makabakbakang umaatikabo at matitinding special effects na kapanapanabik. Muling lilipad si Richard Gutierrez. Mas maghahatid ng mga nakakakilig at maaaksyon mga eksena kasama ang kinahiligan niyong sikat na Korean actress na si Jo Chen. Nakilala natin siya sa dalawang pinagbidahang Korean novela, ang My MVP Valentine at Twin Sisters. Isang kakaibang kwentong lihis sa tradisyonal na telefantasya. Ang Sugo ay pinagkagastusan at pinaghandaan, kaya dapat pakaabangan. Si Miguel, ako yung Sugo, ako yung tagapagligtas, pero ayokong tanggapin. In denial ako. Hanggat sa ma-realize ko na na-inlove ako sa isang babae na si Jo Chen. So doon na magsisimula yung pagiging Sugo ko. 我在《sugo》里面饰演一个从中国去的中国的女孩子，然后就是讲中文啦，然后遇到一个帅哥，要保护一个收桌。对。 Sa pinakaunang pagkakataon, kumuha ng GMA ng isang international martial arts instructor galing Hong Kong, si Wong Wai-Fai, na bihasa sa larangan ng fight scenes. Siyang nagsasanay ngayon kay Richard para pulidong-pulidong magbigay buhay ang mga delikado at maaksyong eksena ng pakikipaglaban nito. Expect a very nice quality show. Expect a lot of martial arts. We had people from Hong Kong, mga Hong Kong stunt choreographers. We had them here in Manila to teach us more of the harnessing and the martial arts, and so it's really nice. It's a really nice show. We're working with Direct Peke Galiaga as our production designer. I'm working with Direct Dominic Zapata and Direct Lori Reyes of Mulawin. 对我来说是很新鲜的，而且很好玩的。而且我觉得像里面一些武打的戏啊，还有爱情的戏啊，还有一些桥段都很好看。然后我自己也很喜欢，希望在这边上映的时候大家也会喜欢，然后可以再过来这边。谢谢。Mga kapuso, iniimbita ko po kayo lahat na sana panoorin itong bagong show na pinaganda na naman ng GMA7 para sa inyo lahat, ang Sugo. Malapit na po ito. Ang bonggang-bongga. Ano ang ganda-gandang Taiwanese si Choche? Nako. At ito pa ang isang bongga. Si Chona Chikadora. Ay, Diyos ko, ang taray niya sa chikahan. Korak! Before anything else, my friend, hayaan mong patingin kita ng mabuhay. Why? Dahil Independence Day ngayon, which means today is a holiday. Kaya dapat happy tayong lahat and we should all be proud to be Filipinos. Just like this Wow Ang Sarap event I went to last week na sponsored by Unilever. As in, they featured very delicious regional Filipino cuisines there. Kaya naman sobrang nag-enjoy ako. Kaya lang walang ice cream doon, friend. Yun pa naman ang favorite dessert ko. And speaking of ice cream, I saw Mark Harris the other day sa GMA lobby holding a gallon of ice cream while so lonely siyang nakatitig sa ulan. Yes, as in he was wearing beige pants and a white long sleeve shirt pa nga eh. Tanong, ano kaya ang flavor ng ice cream na pinabili pa ni Mark sa driver niya? Dapat mango or chocolate, wala. Nabili sa akin Rocky Road. Ano? Rocky Road. Ang tanong uli, bakit ka naman so lungkot while watching the ulan? Hindi, okay lang. Lalamig lang ako. But unlike you, Mark, I guess very happy naman tong big-time actress kong friend for 2 new air conditioning units. Paano ba naman kasi nawindang siya nang bumisita siya sa house ng award-winning actor niyang friend one time and nakita niya na may 2 aircon units to sa sala and 2 other aircon units sa dining room. Bongga, di ba? Siyempre, di papatalo ang actress friend ko kaya go siya agad sa nearest appliance store to buy 2 new aircon units na kapareho na nakita niya sa house ni award-winning actor. Naloka ka? Wag muna, dahil mas malaloka ka kapag sinabi ko sa iyong may girlfriend na si Ivan Mayrina. Yes, as in nakita ko siya with his jowa sa Gateway the other day when I was about to watch a movie with my friends. Oo, ako ngayon, nandun ako ng Thursday ng gabi. Manunod sana kami ng Mr. and Mrs. Smith. Ang haba ng pila. So, pumila. Girlfriend ko. Private person. Yeah. Chona, ikaw Naughty ka. Hindi, pero kino-confirm ko yun. Hindi naman tayo showbiz. Hindi ko naman i-deny kung nandun nga naman talaga ako. Hi, hope to meet you soon. Kung sino na siya.
I'm just wondering lang kung kasama niya rin ang girlfriend niya kapag pupunta siya sa ibang bansa for Pinoy abroad. But anyway, I hope happy sila. Dahil ako, happy ako with my boyfriend. Don't worry friend, mamimit mo rin siya someday. Akalain mo si Chona Chikadora, my boyfriend. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Okay, sa mga fans at tagahanga ni The King, FPJ, mamaya makikilala niyo po ang isa sa mga anak niya. Nakita ko backstage, maganda, matalino. Makakausap natin siya, kaya yun ang dapat niyong abangan sa pagbabalik ng S-Files. Yan lang po kayo. Attention. Attention. My youngest brother, Jules, is around Kirby's age. So when I heard this story, talagang nabother ako. Kung ikaw naman ang mommy ng binatang di umano'y minolestya ng isa sa pinakamalapit na tao sa inyo, ano kaya ang inyong mararamdaman? Maginang Kirby at Maita de Jesus, sarado na nga ba ang puso sa pagpapatawad? Sa ginawang pagpapahayag ni Kirby de Jesus kahapon sa Star Talk tungkol sa di umano'y tangkang pananamantala, pananakot at pananakit na ginawa ng movie reporter na si June Lalin sa kanya, maghalong takot at galit ang nabakas sa kanyang maamong mukha. Kasi medyo kinakabahan din po. Nabingi po talaga din, nahilo ko din. Yung after po nun, kinabukasan, dinagnat ako. Nagkaroon po ng hole yung eardrum ko na cause daw po nung pagkalakas. Na-repair na ba? Talagang na-trauma po ako na masakit siguro yung emotional. Kasi, di ba parang ang laki din po ng tiwala ko kay Tito June. And hindi ko po inaasahan na ganun. Binibigyan niyo po ng masamang kahulugan yung pagiging sweetness ko po sa inyo. Pati ang kanyang ina ay hindi na rin nakapagpigil sa sama ng loob. Actually, I really wanted to confront him. Meet ko, tinext ko siya. Nagalit ako talaga sa kanya and everything. And sinabi ko nga na wag muna kaming magkita dahil baka masakta ko siya sa galit. Kasi syempre, I'm a mother eh. Anak ko yung nasaktan. And hindi ganun kadali yung makita mong 3 araw nilagnat yung anak ko. Samantala ang naakusahang si June Lalin, bagamat hindi isa-isang sinagot ang mga akusasyon sa kanya ni Kirby, umami namang malapit sa kanya ang binatilyo at ang pamilya nito. Buo umano ang suporta niya rito sa anumang bagay at aspetong pinansyal. Gusto ko mapabuti si Kirby, no? KB tawag ko dyan eh. Gusto ko siya mapabuti, tinutulungan ko sa lahat ng bagay. I'm doing everything for him. Dumating ako sa point na kumuha ko ng driver para may naghahatid sa kanya. Dahil hindi naman pwede po ako mag-drive forever. Dahil mayroon po rin po ako mga ibang trabaho. I even gave him the ATM card. Binilang ko siya ng watch. Mga ilang mamahaling bagay na ibinigay raw ni June kay Kirby na inililihim naman ng binata sa kanyang ina. Just recently, nung nalaman ko yung about the ATM, nalaman ko yung sa pera, only nito nung sinaktan siya. Doon ko na nalaman lahat. No? Ako, ang feeling ko, I was mad na umiiyak ako kasi naaawa ako sa kanya, but I am mad also with him. No? Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi mo dapat sa akin nililihim yung mga bagay na ganyan. Kasi kahit na sinabi ni June Lalin na huwag mo sabihin sa mami mo, ikaw dapat sabihin mo sa akin. Para kay Kirby at pati na rin sa ina nitong si Maita, ni minsan, hindi raw nila naisipang bigyang kulay ang kabaitang ipinakita ni June. He was the one na nag-volunteer even sa kotse na ihatid sundo. Actually, ako, I refuse, always. Nire-refuse ko yan. Alam niya yan dahil ayaw ng asawa ko na hatid sundo. My husband, yung stepfather ni Kirby, no? May respeto ako sa kanya. Kaya hindi ko siya alam mo, kahit tumanggi ako, napapapayag niya pa rin ako because we're close, no? At hindi ko siya pinag-iisipan ng masama. Kaya hindi ko akalain nahahantong talaga kami sa ganito. Pero ang paglalantad ng di umano'y masamang karanasan ni Kirby kay June ay bagay na hindi raw naging madali para kay Kirby. Kinabahan din ako na baka maka-negative sa career ko. Pero naisip ko rin na kung totoo naman talaga yung pinaglalaban ko and talagang ako naman yung naagrabyado, ba't ako matatakot, diba? Anak ko yung argabyado rito, anak ko yung sinaktan, and hindi ako basta pwedeng tumahimik na lang and pabayaan nito sa isang sorry. Hindi pwede yung ganun. Hindi ko kayang tanggapin yun eh. Para kay Kirby, ang takot na naramdaman niya ng gabing yun ay habang buhay na niyang dadalhin sa kanyang alaala. Bali na-traumatize ako nun sa talaga. Yung parang bilis ng kotse, dun sa kasi dun nag-fall back lahat yung
sa isip ko talaga eh. Kasi nung binilisan niya yung kotse din, he said na mamatay tayong dalawa, sabay tayong mamatay pag bumaba ka, pag once na bumaba ka sa kotse. So, bigla ako napasandal ng ganyan, naisip ko na, paano kaya pag talagang mamatay na ako ngayon? Kasi talaga nakakatakot, ang bilis. Natakot ako na naisip ko, paano yung mga kapatid ko, mami ko, pag namatay ako, wala man lang silang kaalam-alam, di ba? Dahil nga raw sa pangyayaring ito, tila ang pagpapatawad ay mahirap daw maibigay ngayon na mag-ina. Ikaw ba yun? Parang sinaktan ka ng sobra, papansinin mo ba, di ba po? Parang hindi rin muna ngayon siguro, as of now. Hindi man bukas ang puso nila ngayon sa pagpapatawad, may mensahe naman silang iniwan para kay June. To June, alam mo yan, nirespeto kita hanggat kaya ko. Sa lahat ng sweet things or sweet words na binibigay ko, to respect you, and I'm very thankful na dumating ka sa amin kahit pa paano tulungan mo kami. But, sana isipin mo rin yung ginawa mo. Sayang yung nasirang friendship natin, di ba? Parang laki-laki ng inaasa namin sa'yo. Laki-laki ng tiwala namin sa'yo. Nasira lang ng isang snap, di ba? Sayang. Ang tanong na marahil naglalaro sa isipan ng marami ngayon ay, sa korte nga ba hahantong ang lahat ng ito? Wala pa ako masasabi about that, no? Kasi as of now, galit ako. Ang alam ko lang, galit na galit ako. Galit kami sa mga nangyari. Ngayon, pag-uusapan pa ng family namin what to do. And plus, we have to talk with Artist Center as our manager kasi. Thank you, syempre. Kasi, di ba, kahit sino makalaban ko, bumagsak, umangat, si Mami lang talaga yung ano. Well, I love you. You know I love you. You know I love you. Kahit lagi tayong nagtatalo, I love you. You know that. And I'm always here. Hindi po pwedeng argabyaduhin ka ng kahit na sino. At kung tatanungin kung hanggang saan ba kayang protektahan at suportahan ng ina ang kanyang anak? Hanggang kaya ko. Hindi ko alam kung hanggang saan. Basta siguro hanggang buhay ako. Nandito ako para sa kanya. Thank you. Nako, Lucy. Alam mo ba, Luz, sinubukan ng S-Files kunin ang panig ni Mr. June Lalin tungkol sa issue na ito. Pero minabuti niyang manahimik muna pagkatapos nung interview niya sa Star Talk kahapon dahil, you know, his feeling is okay na yung nasabi niya dun sa interview. Tapos, Pia, sobrang delikado yung story. Hindi ka pwedeng mag-react ng mag-react. Very sensitive. Very Pero sensitive. ikaw ba, Luz, meron ka mga friends na mga bading? Ang dami kong friends na bading. Ang dami kong friends na Yun bading. the problem is, ano kaya may a-advise mo sa isang friend mo na bading kung meron siyang ka-close na isang young boy na sinashower niya ng gifts? Kasi where do you draw the line, di ba? Kung sobra na yung closeness nila at Kasi okay malalaman pa. mo naman more or less kung medyo sobra na, di ba? But may opinion ako dyan, Pia, pero later ko na sasabihin sa'yo. Eto pa. So I'm sure lahat kayo ay curious kung ano naging reaksyon. Yung kanina po, nanay ni Kirby yun. Mamaya naman, malalaman natin ang naging reaksyon ng daddy ni Kirby. Yan, abangan natin yan. Gusto Mamaya- ko rin makita talaga. Sa Kasi brother as a mo- parent, I will not take it sitting down. Isa pang anak ni Fernando Poe Jr. Ngayong hapon lalantad na. Tiyak nahahanga ka pag nakilala mo siya. Abangan! Mark at Jeneline, hiwalay na? Ano nga bang problema sa pagitan nila? Amang hindi matanggap ang balitang tangkang pangmomolestya sa kanyang anak, nag-react. Ano nga bang saloobin ni Bernie Fineza sa usaping kinasasangkutan ni Kirby De Jesus? Masakit para sa isang magulang ang makitang nasasaktan ang kanyang anak. Pero marahil mas masakit na sa mga oras na siya'y nahihirapan, sa panahon siya'y natatakot, ikaw ay wala sa kanyang tabi. Kung ikaw si Bernie Fineza ng Hagibis, na ama ni Kirby De Jesus, anong mararamdaman mo sa mga nangyari? Si Bernie Fineza, nakilala bilang isa sa mga miyembro ng sikat na grupong Hagibis, ay isa ngayon naghihinagpis na ama dahil sa sexual harassment at pananakit na di umano'y naranasan ng kanyang anak na si Kirby De Jesus. I was surprised. He doesn't deserve to be slapped by nobody, by anyone. It's breaking my heart. My son strived on his own to build a name, to build a reputation, but not to be beaten by anyone. So I was so hurt. Poot at galit naman ang nararamdaman niya sa taong tinuturong nagtangkang molestya hindi umano ang kanyang anak. Whoever that guy is, you have to talk to me. I feel frustrated with that guy. He doesn't belong here. He knows where he's supposed to go. He didn't even respect me. There's nothing wrong in forgiving people
But how can you forgive that kind of person taking advantage to this youth? We will put a stop to this. Si Bernie, larawan ng isang amang handang sumuporta para sa kanyang anak. I will give my 100% moral support, being the father, being a friend. Kirby Umasaka, I will always be there for you. But I believe 100% to my son. Halos 8 taong hindi na nakikita at nakakausap ni Bernie ang anak na si Kirby. Kaya naman ang kanyang pangungulila ay nadagdagan pa. Ngayong nararamdaman niyang kailangan ng anak niya ang suporta ng isang ama. I miss him so much. I miss all of them. We're not supposed to talk about the past of anyone, but the respect that someone's, it has to be there, respect. Kaya nirespeto ko whatever sa mga loob niya. Ang mga lumipas na panahong hindi nakapiling ni Bernie ang anak na si Kirby at 2 pa nitong kapatid ay bagay na higit na ipinagdurugo ng kanyang puso. Was trying, God knows, I've been praying. In God's time, I know He will find a way. Bahala ng Lord. Tawad na lang nila ang hinihintay ko. At alam nila nag-apologize ako sa kanila. I love them. I really miss them so much. Hindi ako 100% na perfect ni tatay. Pero God knows, I'd keep in what I can give. Sorry, bulok yung wallet ko. Pero precious ang nasa loob. At sa anak na pinakamamahal, isang mensahe ang nais niyang iwanan. Anak, tuloy mo yan. Tuloy mo yung laban yan. I'll be here. Hindi kita bibitawan. I thank God first. Kahit na napila yung family namin, I'm so proud of him. Tinuloy niya. Nga lang, Kirby, masakit na. Tama na yung mga panunumbat. Alam ko na saan umali. Kaya kailangan itama na natin. Isa nangyaring to. Walang pwede maging mali sa'yo dahil anak kita. Tama, ilaban mo. Wala silang karapatan saktan kayo. Okay. Kita natin mga kapuso sa insidenteng ito, naku, sanga-sanga na, di ba? Ang dami. 8 years pala hindi nakikita ni Bernie, Yes. ang kanyang anak, tapos ang dami mga pwedeng pag-usap talaga. Pero bago yan, Lucy, I have a question. Okay, you're a mom. Kung nangyari ito sa anak mo, ano yung course of action mo? Ano yung gagawin mo? Maniniwala ka ba agad sa anak mo? Or mag-iimbestiga ka ba? Mag-iimbestiga ako, both sides. Siguro ma-avoid ko yung mangyari yung ganun kung sa simula pa lang hindi ko na pinatanggap ng anak ko yung mga regalo. Kasi may mga regalo naman na okay lang tanggapin. Meron ding mga regalo na sobrang mahal na iisipin mo, ano kayang kapalit? Too much na. Diba? Oo. At kung, like the question that I asked you kanina, kung yung friend mo naman ay yung nagbibigay ng regalo, Luz, ano naman may papayo mo sa friend mo? Kakausapin ko yung friend ko. Would you say, teka muna, wag na lang? Wag naman, kasi hindi naman niya kailangan. Tapos, hindi naman naka-quantify yung pagkikare mo sa anak ko by the gifts that you give. There are other ways naman to show it. Yes. Para To show walang love and support without making, without gastos, without showering him with gifts. Kasi Lucy Pia, dapat linawin natin din no, na itong pangyayaring ito, hindi lang sa showbiz ng, di ba, nagaganap. Nangyayari, it happens all the happens time. everywhere talaga. Na may Everywhere, mga nagbibigay ng yes. regalo sa mga bata. Tapos, minsan, hindi natin alam kung ano nga ba yung intensyon. Ikaw, Paolo, kung ikaw naman yung pinagbibigyan ng gifts ng isang tito or tito na hindi mo kaano-ano, yung Hindi mo tito-tito kaano, lang, oo. ha? Pero Tapos, lavish talaga magbigay ng gifts. Mayat-maya. Tatanggapin mo. Yung tinuro sa akin ng mga magulang ko, ng daddy ng mami ko kasi, kapag merong binibigay sa'yo ng isang tito, ng isang tita, pinapaalam mo dapat sa kanila. Kasi ang ayaw ng mami at daddy ko, yung tipong may nakikita sila, ba't may bagong relo or, di ba, mga ganun, ba't may bago kang kagamitan? Sinong nabigay sa'yo niyan? Kasi, di ba, dapat yung magulang ang magbigay. O alam na magulang kung saan galing mga gamit mo. Tsaka tama yung sabi ni Lucy, hindi mo mariresist na tanungin, ano kayang kapalit nito? Although, on the other hand, meron din kasi mga taong galante talaga magbigay na wala naman silang hinihinging kapalit. Ganun lang talaga sila magbigay. Oo. Siguro dapat itinatama na lang sa okasyon. Oo. Diba? Pero ang sayang lang dito, matagal na silang magkakilala. They've had a long-lasting relationship. Sana, I mean, it's not so far from happening na magkaroon pa ng reconciliation between the two parties in a very amicable way, in God's time, in God's way. Sa ngayon, very emotional pa silang lahat, actually, no?
yung mommy, si Kirby, si June mismo, even yung daddy, si Bernie, kita-kita mo yung Hinanakit. Oo, may frustration siya eh. Parang siguro kung ikaw yung maaring maging taong nanakit doon sa anak, alamin mo muna kung sino makakalaban mo. Nakita mo si Bernie, galit. Nako, lalo lang pong umiinit ang mga diskusyonan dito sa S-Files. Sana po ay maayos na rin yung pati yung relationship ng mag-ama. Ni Bernie at saka ni Kirby. Dahil mukha naman Now that he has an opportunity to make amends. Yes. Mainit ang talakayan dito sa S-Files. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo. Abangan, anak ni The King na papasukin ng pag-aartista, makikilala na. Hiwalayang Mark Heras at Jenalyn Mercado. Ano nga ba ang totoo? Alamin. Ali Alejandro, pakikiligin ka. Pakikipagkulitan sa tropa ng showbiz seller, susunod na. Attention. Kung namamana ang showbiz, qualified na siya. Produkto ka man naman ng dalawang bigatin at kilalang celebrities, bakit hindi? Sinubok na niya ang talent sa namana sa Ikaw sa Puso Ko telenovela. Sa commercials, bumida rin siya. At ngayon, feel niyang sa likod ng drum set magpakitang gilas kasama ang band niyang Mojo Fly. Sino itong gwapong drummer at commercial model in one? Ang binatang anak ni Rio Diaz at Haji Alejandro na siguradong kakikiligan ninyo. Ali Alejandro, kilalanin nyo live for Take 3! Eto na mga kapuso. Live na live po nating makakasama ngayon for Take 3. Ali Alejandro! Yes, good afternoon po. Hello, ang gwapo-gwapo mo. Thank Manang-manang ka sa daddy mo. Sorry Pwede ka rin bang tawaging kilabot ng mga kolehiyala? Hindi, title na yan ng daddy ko. Hindi, bakit? Pwede naman, daddy mo naman yon. Sige. Sige I think. O siya na ngayon Feeling mo kolehiyala ka. Oo, bakit hindi? Pero bagay kayo Thank you. Pwede. Kasi alam ko nag-umpisa ka na dun sa acting career mo nung sa Ikaw sa Puso Ko, di ba? Yeah. Tapos nag-commercial ka pa. Yeah. Ba't naman na-decide mong itigil yung career mo? Meron ka bang mas magandang priority dati? Or? Well, first love ko talaga yung music eh. Ever since before nag-start ako mag-acting or mag-commercial. First commercial ko na ngayon yung from Del Monte. Pero music was my first love. So I hope to pursue that, Songer pala to. Pareho kami First love ko rin ng music. Wala na pumapansin sa akin Ay, alam niyo mga kapatid, mga kapuso, sa mga di nakakaalam, na si Ali po ang drummer ng sikat na grupong Mojo Fly. Yes, that's right. Ali, ano naman ang nagpabago ng desisyon mo at nalipat ang hilig mo sa pagda-drums? Again, parang yung first love ko talaga, ever since bata pa ako, ng mga 5 or 6, I started playing drums. Talaga? Kasi when I lived in the States, yung trabaho ng daddy ko, diba, may restaurant siya. Tapos may drum set dun. So pagkatapos ng school, every day, nandun lang ako, nasa drum set. Parang dun, So, sino nagturo sa'yo? Wala, ako lang. Ikaw lang? Ikaw lang? Parang ikaw, naging kwan ka, little drummer boy. Yan. Little drummer boy. Okay. May iba pang instrument at tutugtog? Yeah. I play guitar. I played bass. Pero yun lang. Parang basic rudiments of music. So, bakit mo siya naging love? Dahil ba sa daddy mo? Or? Yeah, parang overexposure. I mean, parang if you're exposed to music all your life, yun na talaga yung gagawin mo, di ba? Kung acting din na-expose if you're exposed to that, yun din magiging... Sabagay, sana pinagsabay mo lang kasi at least doon mabibigay yung message mo. Yes, kasi exactly. Lahat ng musicians, meron silang message na gusto parating sa lahat ng kanta nila. So yung sa Mojo band nyo, ano bang gusto nyo palabas? Sabihin sa mga... Mojo Fly, kasi Mojo Fly has been around na nga for a while, diba? They've been around for I think more than 5 years. Tapos parang ako yung naging replacement ng they're my new family now. So I guess our message is to bring OPM music to its fullest. To balik yung dati exactly. Kasi it's in a boom right now. So parang we're in that wavelength, Meron ka ba mga idols din sa music?
idol ko, daddy ko. Talaga. So nagko-compose ka rin, nag-write ka rin ng sarili mo? Minsan, yeah. I do my own writing. Pero parang ano lang, I don't show it a lot. Alam mo, kayo na pa ako nakatitig sa kanya kasi iba ang dating niya sa akin eh. Di ba, aminin ninyo, ang lakas ng dating tsaka gwapong-gwapo. Curious lang ako, ano yung nandito mo sa ganun? Pwede ko ba mahawak? Oy. Gusto ko lang maramdaman kung ano yung feeling. Ano naman ito? Ay, ganyan pala yan. Kasi bala ko magpaganyan din eh. Para may iba naman, di ba? Ito, tanong kita, kung papipiliin ka ng female vocalist, sino ang gusto mo maisama para sa banda mo? Female vocalist? Mahirap yun. Kahit sino. Ba't hindi na lang kaya magtayo ng yung sister mo, di ba? Ang galing kumanta. Oh, yeah. Well, my sister does her own thing. Pero, well, fictionally, baka si Shania Twain. Shania Twain, wow, ang taray. Boss ko yun. Talaga? Sige. Ito ha. Salamat, Ali Alejandro. At abangan nyo mga kapuso ang napakagaling na drummer ng Mojo Fly. Yes, ang gwapo pa. At bagi kami, Alessandra Alejandro. Maraming salamat at nakihalar ka sa amin ngayong hapon. At dahil dyan, meron akong ipakikita sa iyo na ikatutuwa mo, pati kayo, Alex, Jeremy, at kayo mga kapuso. Lahat yan. Nako, ito po, hidden talent na mga artista. Ibibulgar na. Panoorin nyo ito. Ano nga bang meron ng isang artista kaya sumisikat sila? Talent, hindi ba? Sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pag-arte, sa pag-host, sa pagpapatawa, lahat gifted at may kani-kaniyang talentong willing i-share sa iba. Pero alam nyo ba, ang ilan sa kanila may mga kakaibang skills na di kayang gawin basta-basta. Ang iba'y pinanganak ng kayang-kaya ito. At yung iba, pinagtsatsagaang pag-aralan pa. Sino-sino sila at ano-ano ang tinatago pa nilang talento sa madla? Si Tony Rose, pagsulat sa karat at kaliwang kamay, carry niya at may hirit pa! Pagsulat ako mabilis na yung pabaliktad, pero pag hinarap ko sa salamin, pantay. Sabi nga nila, makikita ang personality ng isang tao sa pagsulat nila, di ba? Eh yung iba na nagsasawa na sa pagiging tao kaya sinusubukan nila kung paano maging hayop. Si Francis M. nangunguna sa listahan. Pusa. Tapos, elepante. Baboy. Si Ruby, kaya ring magpakabibe at take note, imported pa, ala Daffy Duck! Si Christine, meron ding isi-share na talent. Di niya na kailangan ng sound effects bilang molecula. Paano kung tongue twisting naman? Si Kirby ang panlaban dyan! Siyempre, yung mga chika babes, good kisser. Ang taray, Kirby Bakis! Si Kyla, body twisting naman ang drama! Ginagawa ko na siya. Oo, diba? Kasi dati nung bata ko, pangarap kong maging ballet dancer. Di lang pang biritan, pang circus, pang balay pa. At pati si Jolina, lalong mamahalin ng fans niya. At na-perfect na siya. At hanggang ngayon, nagawa ko siya sa SOP. Nagulat silang lahat. Teka, Jolens, alam ba ng boyfriend mo ang pinagagawa mo? Nagulat siya nung mapanood niya dun sa SOP. Tawan-tawa siya dahil parang sabi niya, meron pala akong alam na gano'n na hindi ko sinasabi sa kanya. Sabi ko, talent yun. God's gift. Correct ka dyan, ate. Kaya naman pati sila, nagsigayahan na rin. Saan kayo na? Sana kayo ngayon?
Dito lang kami, kuya. Naloka sa hidden talents na natuklasan tungkol sa mga artista. Kakalokang kakatawa, enjoyment na walang katapusan. Dito lang sa Showbiz Haller! Mark Heras at Jeneline Mercado, hiwalay na? Mula Starstruck, tinangkilik na ng publiko ang tambalang Mark at Jeneline. Nang umamin ang dalawa sa totoong relasyon nila, lalo silang hinangaan at kinakiligan. Pero kasunod ng natamong kasikatan, hindi na rin sila nilayuan ng sari-saring intriga. Makailang ulit nang naging issue ang tungkol sa away-bati nilang relasyon. Hanggang kamakailan, nabalitang humantong na raw sila sa hiwalayan. Ang itinuturong dahilan, nahuli raw ni Jeneline si Mark na may ibang nililigawan. Isang estudyante mula sa isang exclusive school. Parang tapos na, anak, hindi pa po kami tapos. Hindi pa rin. Normal lang talaga na away-bati kami dalawa ni Jen. Meron bang third party na involved dito? Wala pong involved na kahit sino, sa side ko or sa side niya, wala pong involved. Talagang marami lang pong taong naninira sa amin. Pero sa tono naman ng pananalita ni Jeneline, wari may problema nga sa pagitan nila ni Mark. Hindi, eto ba, meron ka talagang pinagsisilosa isang estudyante mula sa isang exclusive school for girls? Actually, kung meron pong talaga, si Mark po nakakalam nun at ako. Meron ba? Si Jeneline, animoy may sama ng loob ngang kinikimkim. Ingat ka dyan. Ito si Tito Butch. Love you so much. Sige muna. Itatanong ko ba itong isang question? Ano reaction mo doon? Ang reaction, I love you daw eh. Jen? Po. I love you daw. Hi po, hi. Oh, hi. Hi lang daw. Hi lang daw. Anyway, message mo lang for Mark. Siguro, I wish you well, at saka good luck sa career. Kanina nag-I love you siya. Anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Ayun, ingat sa lagi. Saka, yun, sana, huwag siyang magbago. Yun, lagi, God bless. Siguro yung away, normal. So at this point, obviously, magkaaway kayo. Nangyayari po talaga sa relasyon na may mga aksidente, may mga nangyayaring hindi po maganda. Kaya siguro ganun lang po talaga yun. At sa sitwasyong ito, muli kaya nilang maaayos ang nangyayaring tampuhan? Bukas magkasama kami. Sige. Sa muli nilang pagkikita, maresolba na kaya nila ang problema? Ang tunay na pagmamahalan, kahit anuman ang pagdaanan, mananaig pa rin sa bandang huli. Kayanin pa ba ni na Mark at Jeneline na ipaglaban ang nararamdaman nila para sa isa't isa? Sa intrigang ito, lalo bang mapapagtibay ang kanilang relasyon o pipiliin na nilang magbagong buhay ng magkahiwalay? Ang mga kasagutan, malalaman mula mismo kay Jeneline. Mga kaibigan, kasama na po natin ngayon hapon si Miss Jeneline Mercado. Hi, Jen! Hi! Kamusta ka naman? Okay naman. Okay naman. How are you feeling towards Mark right now, Jen? Okay naman po. Kahapon ba after the interview sa Star Talk, nakapag-usap kayo? Not yet. You haven't talked since when? Matagal na po eh. Jen, how would you describe your relationship with Mark right now? Maayos mo po kami magtrabaho and all. Pero the personal relationship, are you guys fighting or are you in Hindi po good kami terms nag-aaway. naman? Basta hindi po kami nag-aaway. Hindi kayo nag-aaway. Kahapon na in-interview kayong dalawa, si Mark at ikaw, sa Star Talk. Pero, kahit na hindi niyo sinasabi, medyo obvious na meron kayong hindi pagkakaunawaan ni Mark. Ang alam ko, he said, I love you, pero hindi ka nag-respond. Gusto ko po i-clear yun. Kasi kahapon talagang galing po ang Kabanatuan, then Pampanga. So, Pampanga, sobrang daming tao po talaga. So, parang, hello? Hindi mo kita maintindihan. marinig. Okay, Oo. parang gano'n. Kahit kanina nagkita na kayo sa SOP. Before nag-start yung... Before Gigsters, di ba? Nagkikita-kita kayo. Nagkita po. Kamusta naman yung ugnayan ninyong dalawa sa isa't isa? Actually, hindi po siya nakalapit yata. Kasi nagda-dance rehearsal po. Nagda-dance. So, busy-busy naman kayong dalawa. Do you even get to talk to each other while you're working together? Siguro po sa sobrang busy, hindi na po kami nakakapag-usap. Alam namin na you guys often fight. Di ba? You're always
either fighting or super all over each other. Yun yung maganda sa inyong dalawa eh. Medyo transparent kayong dalawa when it comes to your relationship. Could you give us an idea lang, Jen, kung what are the types of things na pinagkakatampuhan ninyong dalawa from time to time? Mga small things lang po. Mga maliliit lang na bagay na, alam mo yun, yung bigla na lang lumalaki and nagkakaroon ng mga gulo. Ano yung nature ng mga problems ninyo before? Before, sobrang pambata eh. Pambata lang na parang candy lang na nag-anaagaw ng candy. Parang ganun din. Or minsan sa sobrang harot, ganun minsan naiinis ako, ganun. Yan. In the year and a half, year and a month that you guys have been together, how do you think you guys have grown? As individuals and as a couple, maraming bang pinagbago? Sa akin as individual, parang syempre kailangan mas maging professional sa trabaho, saka mas maging malawak yung pag-iisip mo. Kailangan mas alam mong intindihin na to, kung paano to, bakit ganyan, bakit ganon. Jen, is it difficult to have a relationship na very public? Medyo mahirap. Kasi konting galaw mo, alam nila. Correct. Konting hindi kayo mag-usap. Away, medyo sweet ng konti, PDA. Parang ganun po. Parang hindi mo alam kung saan ka lugar. Parang ganun po. Pero okay lang. If you could do things over again, Jen, would you want another relationship na ganitong ka-public? Sa akin, okay lang as long as kasi normal naman, lalo na nasa show business ka. And kailangan talagang, alam mo yun, trabaho ng mga press, trabaho ng ibang tao, yung, alam mo yun, kailangan medyo sisingit sila ng konti and tatanong-tanong sila. Pero sa akin, okay lang yun magkaroon ulit ng relationship na public. As long as kaya niyong dalawa and talagang hindi niyo bibitawan yung isa't isa. Nagtataka kasi yung iba, sinasabi nila baka daw itong latest away ninyo ay isang gimmick lang. Anong reaction mo dito, Jen? Kami ni Mark, never kami gumawa ng gimmick. Pagdating sa ganyan, never kami gumawa ng Siguro yung away na yung konting tampuhan lang, pero wala. Kumbaga parang normal sa isang relationship na may magsiselos talaga. Kahit siya, diba, laging talagang tahimik lang ako, bawal ako tumingin sa mga ganito kasi baka magalit, ganyan. Basta nasa lugar and wag lang lalagpas dun sa limit para hindi talaga ako magselos. Okay. Anong mensahe mo para kay Mark at this time? Kay Mark, sana gumanda pa yung career niya and wag siyang magbabago. And yan, ingat siya lagi. Tsaka God bless. Jen, we know that you're so busy right now, so maraming salamat. Binigyan mo kami ng oras para dito sa short interview. We wish you more success and of course, more happiness. Thank you so much, Jen. Thank you. Susunod, dalagang anak ni FPJ, makikilala na ang kanyang kwento, tutukan mo. Attention. Attention. Isa pang anak ni Fernando Poe Jr. sasabak na rin sa pelikula. Sinasabing sa mga anak ni The King, siya raw ang pinakahawig sa kanya. Ang dalagitang naman na rin daw ang talento ng kanyang ama. Sino ang anak na ito ni FPJ na susunod sa yapak ng kanyang ama at papasukin na rin ang pag-aartista? Siya si Lovie, ang 16-year-old na anak ng yumaong action king sa dating aktres na si Rowena Moran. May angking galing sa palakasan at hilig sa sining ng pag-arte. Siya ang simpleng dalagang may mga ekstraordinaryong katangian at marahil ay kinaiinggitan din bilang anak ng isang kilalang personalidad na iniidolo ng lahat. Si Lovie ngayong hapon, sa kauna-unahang pagkakataon, kilalaning mabuti, live dito lang sa S-Files. Ganda-ganda. Mga kapuso, maswerte po tayo ngayon dahil in her first TV interview, kasama natin si Lovie Poe. Welcome. Yes, this is for you. Paula, she's so pretty. Sobra. Sabi nga, look at yourself. She can. Okay, I know. Back of her head. But yeah, you look more like your dad or your mom?
Well, others say that my dad, but yeah, my dad. Dad, no? Di ba? And you go to school, right? Yes. So Calais people in school, alam nila na anak ka ni FPJ? Yes, yes. Anong reaction nila? Well, well, it's normal for them because I've been studying there since I was grade 4, and they respect my privacy, and that's what's good about it. You know? And you're on your 3rd year now. Yes, 3rd year high school. She is very, very effervescent, ano? Maganda, magandang bata to. Nakakatuwa yung yung mukha niya. Look at yourself. Joke. Pero ito, hindi malayang mangyari na maraming magtataka kung bakit pumayag kang lumabas sa telebisyon. Di ba? Kasi yung mga tao, di ba, yung wala magawa, maging intriga. Di ba? At bilang, bakit siya lumabas? Di ba? Well, actually, I decided to go out. I was interested, of course. Okay. But, I'm really, I'm still nervous and still scared. Things like that. Pero Pao, she's part na pala of her drama club in high school. And you play the role of Belle in Beauty and the Beast, Yes, right? So how was it for you? It was great because I worked with my classmates and I just love, acting. Yes. Siguro nasa dugo talaga. Oo. Did you get to watch your dad's films before? Oh, yes. I make sure that I watch my dad's films. Yung ba nag-inspire sa'yo na maging isang artista din? Sa stage or sa TV or sa pelikula man? I think so, yeah, because my dad's my inspiration. Probably my role model also. Kung buhay pa siya ngayon, if your dad were still alive, papayag kaya siya na papasok ka sa showbiz? Did you ever talk to him about it before? Well, it's been an issue since before, but... Issue pala? I mean, between me and my dad, but probably if he's alive now, he's gonna be furious. Really? Yeah. No, because he doesn't, I don't think so. He's a very conservative man, that's why. Nadadaan mo ba siya, Lovey, sa lambing? Kunyari may gusto kang bagay o may gusto kang gawin, gusto mong magbakasyon or something? I'm sure. Lalo, kasi pag babae at saka dad, ganun talaga yung relationship. Yes, yeah. He's been a great father. Yeah. I'm sure you miss him. Yeah, of course, I do. I always do. Yeah. Are there things na pag iniisip mo, ay, dapat nasabi ko or nagawa ko with dad before he left? Well, probably it's spending more time with him because he's been busy, and I understand everything that's going on because he's a really busy man. So I try to understand, but then it's like something's missing that Kasi mahirap yun because the last few months of FPJ, di ba, he was We're the campaigning, busiest also di ba, of his life. sa politika. So I'm sure he And wasn't then able just to... like that, gone too soon. So, of course, the question na sa mind of so many people dito, mag-showbiz ka ba? Well, Kasi you have Lucy's blessing eh. Maganda kang bata. Ang ganda-ganda niya. Tingnan mo, wala siyang angulo, Pao. Oo. Pati likod, maganda. Look at yourself again. Buhok na yan. Diba? Look. Jeremy, pwede no? Kita mo, you have the thumbs up from Jeremy. Ano pang yung ibang talents mo pala, aside from acting? I sing and I dance. You sing? Yes. So, yan ang unang sabak mo siguro sa pagpasok sa showbiz, no? Your dad heard you sing. Yes. Like, pinapakanta ka ba nung bata kayo? Mga, sing. I'm sure. Di ba may mga ganun, di ba? Yeah, well, Like I it or sent him a not? tape, a CD before. Yes. With my songs, Emotional ba siya pag magkasama kayong dalawa? Yes. Was he touchy or was he... He's very malambing. Talaga? Yes. At least na-witness niya yun. Kasi hindi natin alam yung side ni FPJ na yun eh, di ba? We see Kasi him as the wala pa tayong strong, nakakausap na dalagang di ba? anak talaga. Well, the biggest lesson that I learned from my dad is that you have to treat people, nicely because, they're all nice, even though sometimes they're mean, You just have to be nice because you'll never know. There's something inside of them, that's why they're doing those kinds of things. That's the biggest lesson. Parang naniniwala siya na mabait lahat ng tao. Minsan Kasi lang may ginagawa silang... yung dad niya, legendary for that. He was nice. To everyone. So no? nice talaga. Yung mga friends mo, anong magiging reaction nila when they see you? I don't know. They're probably watching right now. I know. Hi, you guys. And Lovey, since malapit na yung Father's Day, would you like to give a message to your dad? I'm sure he can hear you wherever he is now. Yes. Hi, Dad.
I miss you so much. It's been different, you know, now that you're gone, but I know you're guiding us, all of us, and thank you so much. You've been wonderful. You're great. The father taught her well. Yeah. Yeah. And I'm sure maraming taong excited malaman kung kailan nila makikita muli si Lovie. Who knows? Only time will tell kung susunod siya sa yapak ng kanyang You know, ama. it's just a matter of time, Pao. Yeah. Kasi It's she's in the her talent, blood. she's She the has looks. the talent, the looks. I-manage all the mo na, ingredients. Lucy. Ikontrata mo na. Hindi ko nga kaya. Ay, nako. Kaya mo yan. So once again, thank you so much, Lovie, for trusting us here in S-Files, for making this the first TV guesting of Lovie po. Yeah, Palapakan natin. Magdadagsaan mga offers yan, Lucy? Ano? Magdadagsaan yung mga offers. I'm sure. Basta, don't forget, dito nyo siya nakita sa S-Files muna. Okay? Any message to the people out there watching you? Well, thank you for supporting my dad. Yes, thank you. Ayan. Aha! Ayan, siksik as usual ang ating show. At syempre, pasalamatan natin ang mga bagets. Kasama ba ako doon? You're welcome, Paolo! Grabe itong mga to. Okay, huwag niyo po kakalimutan, next Sunday anniversary special ng S-Files! See you next week, everybody! At anniversary po ng S-Files, huwag kayong mag-a-absent. Attention.